beloved Boss Mike Cervera. Eto na, tingnan nyo, mga kababayan ko, ha? Eto ho yung bagong kakampi ni Suntay. Siguro naman, kilala nyo naman si Suntay, ano? Ha? Kilala nyo naman si Suntay. Eto na. Ako dati, isa rin ito, mga kababayan ko, tingnan nyo, ha? Ako dati, pinagnasahan ko rin si Sara Ilago. Naamoy ko nung hearing namin sa DOJ. Magalit na kayo. Kung magagalit kayo sa akin, I don't care. Kita nyo mga kababayan ko, matindi talaga itong mga ito, ano? Ha? Matitindi! Tingnan nyo! Parang si Suntay din eh. Biruin nyo, yung pagnanasa nila sa isang babae, pinagmamalaki pa eh. Umay kayo amin na umay kayo. Ha? Awan pumigpigil kinyayo. Mariing kinundi na ang kanyang misogynistic at maparnirang mga pahayag. Hindi na ito nakakagulat mula sa isang abogado. Abogado ko no na may mahabang track record sa pagre-red tag at pambabastos ng kababaihan. Ang babastos kasi, hindi nyo ba kayo nagtataka mga kababayan ko? Bakit ba ang babastos ng mga ng mga supporter ni Digong? Para ba kasing normal na normal sa kanila yung Teresita Tanano? Ito kasi yung sinabi. Ito yung sinabi pang isa. Tingnan nyo. Bago po si Ilago, abay mga kababayan parang binastos din daw, di umano, etong kapatid ni Ann Curtis. Sabi naman nito, Pasyo, ikaw, Jasmine, bakit ka nagpo-post ng mga bikini pictures mo sa social media? Hindi ba para ikaw ay pagnasahan? Kita niyo mga kababayan ko? Tama ba ito? Na kapag nag-post ka ng nakabikini, pag gusto mo pagnasahan ka na? Alam nyo mga kababayan, nasa tao yung pagnanasa. Kung malibog ka, malibog ka. Kung manyakol ka, manyakol ka. Kasi mga kababayan ko, punta kayo ng Boracay, lahat naman sila, di ba? Makikita nyo mga nakabikini, pero deadma lang tayo, di ba? Makikita nyo sa mga dagat, mga kababayan, kahit gumanyang kayo. Napakaraming mga nakabikini. Napakaraming naka-brat panty. Pero, pinagnanasahan ba natin? Hindi. Bakit? Kasi mga kababayan, naaangkop eh. Naaangkop. Di ba? Kailan balik mo? Galing, 2 linggo ko ninang Lilito Nini. Ay, 1 linggo pala, 1 linggo. Kung ako yung wife ni Suntay, divorce ka. Pareho kayo. Ashmo, Llamas. Sosyo kayo. Sosyo saan? Abel, Abel Santiago. Anong pagsososyohan? Baliw yang si Topacio. Di ba, mga kabat? Ikaw, Boss Mike, pinagnasa. Ang daming nagnasa. Ang daming nagnanasa sa akin. Baka akala nyo. Lalo nung kabataan ko, mga kababayan. Nung kabataan ko, pila-pila sila. Sa totoo lang, hindi ko subukan yung manligaw. Promise Marites Musni, hindi ko nasubukan yung manligaw ako. Ako yung pinupuntahan sa bahay namin. Di ba, mga kababayan? Pagtapos live mo, PM mo ako. Di sige. Di ba? Dugyot yan si Estrelita Rivera. Shoutout po Tingnan nyo mga kababayan ko. Basahin natin. Ikaw, Jasmine, bakit ka nagpo-post ng mga bikini pictures mo sa social media? Hindi ba para ikaw ay pagnasahan? Hindi naman lahat kasi yun. Tupasyo naman eh.
Seryoso? Oh, JC. Seryoso eh. Si Jan nga. Ako pinuntan sa bahay. Papalag ka pa ba nun eh? Ikaw na nga pinuntahan. Di ba Margie Barseba, no? Oh! Oh, eto na mga kababayan ko, nawawala tayo. Oh, para ikaw ay sumikat. Huwag mong sabihing art yun. Ito naman. Hindi ba pwedeng kailangan na i-post lang kasi nasa dagat, nasa swimming pool, naaangkop yun. Nasa isip mo kasi yan. Tupasyo. Kung manyakol ka talaga. Kung malisyoso ka talaga. Tama ba mga kababayan ko? Ganun ho yun eh. Ulitin ko sa inyo mga kababayan ko. Di ba? Oh, tulad niyan. Nasa dagat tayo. Dami dyan, mga kababayan ko. Ang lalaki ng mga dibdib. Di ba? Ang tataba ng mga tilapia. Pero mga kababayan, hindi naman tayo nalilibugan, di ba? Kasi mga kababayan, napakarami nila. Bakit? Naaangkop kasi sa lugar kahit magpa-picture silang gano'n, no? Di ba, mga kababayan ko? Nako! Inggit ka, no? Malamang, baka naiinggit siya sa katawan ni Jasmine. Di ba to, Pasyo? Naka! Oh, eto ba namang katawan mga kababayan ang makikita ninyo? Abay, talaga nakakainggit, oh. Yan, oh. Oh. Ganda, no? Oh, mistisa, eh. Tingnan nyo mga kababayan ko. May K naman, ah. Diba? Oy, Vancouver Gym, ang tagal mong nawala. Alangan naman na naka-long gown ka sa beach or sa swimming pool. Merong gumagawa ng ganon. Pero, tama rin naman, di ba? Alangan naman ni si Topacio gusto yata maging magsuot ng kimona. Ayan, oh. Ito po si Jasmine. Inggit ka, no? Mga kababayan ko, yan ho yung uso eh. Uso po mga kababayan yung pananamit na ganyan, no? Di ba? Spa-sexy. Ano ba yan? Alam nyo, pwede nyong pagnasahan ng kayo lang, isip nyo lang, wag nyo na sasabihin, wag nyo nang ibobroadcast kasi dun mamamali yan. Ulitin ko. Di ba, Jobro? Di ba? Oh. Alam nyo, normal, totoo yon na magnasa, mag-imagine, normal yun. Pero sa sarili mo lang. Pero pag binodroadcast mo na yan, iba ng usapan nyo. Oh, di ba? Mamamali na. Di ba? Sa mga taga Milan, Italy, shoutout po sa inyo. Si Hart nga, di ba? Oh, si Hart, di ba? Oh, ano yon? Nagpapano ba yon? Nasaan ba yon si Hart? Wait lang. Parang meron tayong si Hart. Heart, nasan ka na? Wait lang parang meron nga tayong heart eh. Heart, nasan ka? O, eto. O, parang shirt, Eto. Heart. Ayan, mga kababayan ko, O, kita nyo? Ayan, mga kababayan, labas, tayong-tayo ang utong. Pero pinagnanasahan ba ng mga tao dyan? Nasa utak mo lang yan, Topacio at Suntay. Ayan tingnan nyo. Ayan si Heart Evangelista. Labas na ang utong niya. Di ba? Nalilibugan ba ako? Hindi, mga kababayan ko, hindi ako nalilibugan dyan. Bakit? Mas maganda pa sa paningin ko si Jan Angeles dyan. Bakit naman ako malilibugan dyan meron naman akong ganyan. Di ba? Isipin nyo maigi. Heart Evangelista. Ang damit mga kababayan. Tabing na lang panyuan. See-through na panyo na lang yung tinabing sa suso niya. Ngayon, ang tanong, nakakalibog ba? Ano kaya masasabi ni Escudero niya?
Baka sabihin ni Chis Escudero, ay, bongga! Ay, winner! Winner ang aking Diyosawa! Di ba, Olive, baka pagal? Baka gumaganon yun, ay, winner! Winner ang aking Diyosawa! Bonggang-bongga! Di ba, di ba, di ba? Oh, si Topacio pangit kasi kaya hanggang imagination. Inggit ka, no? Oo. Oh, ayan Si Heart. Look at you. Diyos ko. Tingnan niyo mga kababayan ko. Kalibog-libog ba? Nakaramdam ba kayo ng init ng katawan ninyo? Mga kababayan, kulang maghubad na. Diba? Kulang. Diyos ko. Takpan nga natin yung ating mga mata. Diyos ko. Ayan Look at you. Did you walk? Oh, God. You look good. Nakita nyo? Mga kababayan ka, nakita nyo? Diba? Hahangaan. Tama si Catherine Galpo. Kahanga-hanga siya. Dahil napakaganda. Maganda talaga. Ang ganda ng kanyang forma, ang ganda ng pananamit. Hindi ho yung libog agad yung iniisip. Hindi ho katulad ni Suntay, mga kababayan. Di ba? Oy, anong madaya? Di ba? Oy, ikaw yayaning ha. Gusto mo talaga i-close up. Ito. Yan. Gusto nyo ganyan. Yan Look at you. Ay! Kayo talaga mga kababayan ko So, ganun lang ho yan. Hindi ho katulad nitong eto talaga tingnan nyo. Yan. Tingnan nyo mga kababayan ko. Si Jasmine Curtis, kapatid po ni Ann Curtis, mga kababayan ko. Ha? Yan. Alam nga, malamang ho si rito, si Topacio at saka si Suntay, malamang naglalaway. Diba? Malamang ho, naglalaway yung dalawa na yan. Diba? Tatay ni Res Cortez. Ann Curtis, hindi Cortex. Boss, pakita mo picture ni Jen. Wag na natin isali, di ba? Ang mata mo. Eto na mga kababayan ko. Pakinggan ho natin mga kababayan ko ha. Kasi nagsalita po itong babae na ito. Itong nasa litrato mga kababayan ko, nagsalita! Ano ang sinabi? Eto mga kababayan, Congressman Bong Suntay ang Nako. inis ng ilang personalidad dahil sa kanyang naging pahayag tungkol sa actress na si Ann Curtis. Yan. Ang pamilya ni Ann kinundena ang sinabi ng kongresista Aha. sa frontline. Nabalitang yan, si MJ Marfort. Ayan na. Nako. Si attorney si congressman naman kasi gumawa ka ng issue. Grabe, no? Sabi ni Elizabeth Andal, ikaw boss, hindi. Hindi. Ay, alam nyo mga kababayan, hindi po ako nalilibugan sa mga ganyan. Hindi ho talaga. May vlog ako. Never. Nga, pag-aari na ni Rico Blanco si Jazz. Talaga? Matindi rin to si Rico Blanco, no? Parang ako. Sabi ni Oliver kapag si Kong Manyakol. Matindi ka naman, matindi, Ito na. Si 4th District Representative Bong Suntay kaugnay ng pahayag niya patungkol sa actress host na si Ann Curtis. Pero ang madla, hindi pa nakaka-move on. Lalo na ang pamilya ng actress, si Dottie Carmen, tinawag Nako! na sick man ng kongresista. Hala ka! Grabe ka, Kong. Sick man ka daw. Sick man, grabe.
Sabi ni Carmencita Hales, Mr. Bong Suntay, you're sick man. Kongresista, ang kapatid naman ni Ana si Jasmine, tinawag na bastos si Congressman Suntay. Halaka, bastos! May point naman. 'Di ba? Sabi naman ni Jazz, 'di ba? Si Jasmine Curtis Smith, bastos! Totoo naman po kasi napakabastos naman talaga no? Luisa Macmellon Clarita 'di ba? Marijo bastos talaga JC. Sabi ko nga sa inyo, kayo payag kayo, gawin sa anak ninyo. Wag na sa inyo. Exempted tayo dito wag na sa inyo. Yung mga anak ninyo, ganyanin niya. Makasalubong, sabihin, nakakasalubong ko yung anak ni Heidi Pantino. Putik na yan, talagang iba yung pakiramdam ko Oo, may kakaibang nararamdaman ako at nag-imagine ako. Ano yung in-imagine niya kaya, mga kababayan ko? Ito si Ninang Lili Tonini, parang basher ko. Mataas ako ng 3 dangkal. Ay, 3 pulgada, gano'n. Likas lang talagang matanggal si Jen. Talaga, sige tuloy. Artista si Jen Angeles, ano magagawa natin? Di ba, Ninang Lili Tonini? Kita mo naman hanggang bewang ka lang nun. Ito na. Bastos si Congressman Suntay. Saka ipinaalalang hindi aniya Grabe. komplikado ang pagbibigay ng respeto. Oo. Dapat na magsimula ito sa mga inihalal na opisyal para Tama. manatili ang pagkakaroon ng safe space para sa mga kababaihan. May punto! May punto, mga kababayan ko. May punto. Tinawag na segman ng kongresista. Ang kapatid naman ni Ana si Jasmine, tinawag na bastos si Congressman Suntay. Saka ipinaalalang hindi aniya komplikado ang pagbibigay ng respeto. At dapat na magsimula ito sa mga inihalal na opisyal para manatili ang pagkakaroon ng safe space para sa mga kababaihan. Correct. Sunod din ang post ng ilang pang personalidad. Nakaw. In defense of Ann Curtis, sila di nag-init ang ulo at Oo. sa ani ay ipinangalandakan pang kabastusan sa mga kababaihan. Correct! Ipaglaban ang karapatan ng kababaihan. Mga kababayan, doon ako. Alam nyo, hindi porke hindi patola si Ann Curtis, mga kababayan ko, sasamantalahin ng kahit na sino. Oo, di ba? Oo. Sabi tuloy ni Vicky Santos, Boss Mike, yung ninang mo, akala mo naman Alam mo naman yung Vicky Santos, di ba? Hanggang bewang lang ni Jen Angeles yan si Ninang Lili Tonini ko. Gatito! Gambewang! Grabe talaga ito ba, DDS. Sige na, ito na. Si Angel Oxy naman, napahanap pa ng mga pamalo. Nandiri naman ang maraming personalidad sa naging Ala ka! pagkakas ni Congressman Suntay. Ala ka, pati si Kylie Versosa nagsalita, So gross! Disgusting! OMG! Ay, nako, statesman daw! Grabe, no? Mga kababayan ng pambabas kay Ni Congressman Suntay, bagamat nagsorry na ang kongresista, Ah. kanyang sinabi na compliment daw ang kanyang pahayag kay Ay, palusot! Alam nyo, mga kababayan ko, palusot lang ito, Oo, yung compliment daw yun. Hindi compliment, yung pinagnanasahan mo. Tuturuan kita, congressman ka pa naman. Ang compliment, ganito. Wow! Ang ganda-ganda naman ng figure. Ay, ang kinis-kinis, ang ganda-ganda mo talaga. Di ba? Ganon. Di ba? Ang ganda ni Ann. Oo. Ganon ang compliment. Hindi yung, nakasalubong ko si Ann Curtis. Nag-init yung katawan ko. Parang gusto kong magjakol. Ganon. Iba yun, mga kababayan ko. Total naman, gabi na, no? Tulog na yung mga bata, no? Pakitabi-tabi muna.
Iba kasi yun mga kababayan eh. Halimbawa lang yun hindi ho yun yung sinabi ni Suntay. Pero kapag ka ganon, na para bang sinasabi mo na nakasalubong ko si media, sa publiko sinasabi mo. Diba no? Sa publiko sinasabi mo. Iba yun. Iba yun. Hindi dapat ganon. Palusot. Magpapalusot to. Una niyang sinabi na compliment daw ang kanyang pahayag kay Ann. Pero para sa marami, celebrity man o netizen, hindi sa ganitong paraan dapat itinaraan ang pagpuri at pagkilala sa mga kababaihan. Correct. Alam mo na, Bong Suntay. Ayan, nabash ka tuloy. Nabash ho tuloy mga kababayan. Daming nanggalit, ang daming mga nabwisit. Yung mga kapwa-artista ni Ann Curtis, nako, dami talaga. Nagbabalita mula. Ngayon, huwag kayong mag-alala dahil nakahanap nga ito ng kakampi, mga kababayan. Nakahanap ng kakampi itong si Bong Suntay. Inimagine lang. Ito mga kababayan ko yung kakampi naman ni Bong Suntay, mga kababayan. Pakinggan ho natin itong si Topacio. Yan ang nakakaskandalo. Hindi naman hinawakan. Yung inimagine lang, sinabi lang as an example, relevant yun, Sara Ilago. Relevant kasi ang sinasabi ni Congressman Suntay, no one should be called to account legally or criminally for what he is thinking. Thinking lang. Ito naman babae, thinking lang. Mga tanga! Tatanga nyo! Pinapalusot nyo pa yung mga Naku! Alam nyo, ito ang problema Aminin na lang yung pagkakamali sana. Huwag nang pangatwiranan at mandamay pa ng iba. Ang gusto nyo lang naman, pangatwiranan yung sinabi ni Sara. Tapos kung saan-saan nyo na dinadala. Pero ito namang babae, sumang-ayon pa rito sa may topak yata. Na para bang normal, normal na uunawaan namin na malilibog kayo. Katulad namin ni Arnold Lopez dito. Aminado kami malibog Pero mga kababayan, kung sasabihin mo yan, na meron kang pagnanasa sa isang babae, sa publiko, yun ang hindi na maganda. Ang mga Pilipino, sa kultura natin, tayo ay konserbatibo. Nakukuha nyo ba? Ang mga Pilipino ay konserbatibo. Yan ang problema sa inyo, naging Duterte lang kayo. Ginawa nyo ng normal yung mga bagay na dapat hindi nyo ginagawa ng isang matinong tao. Ginawa nyong normal yan Yung ganyang mga ugali nyo. Nakuha nyo mga kababayan ko. Sino bang hindi malibog? Babae, lalaki, tomboy, bakla. Nalilibugan lahat yan Pwede nating sabihin yun, pero hindi natin pwedeng sabihin yung halimbawang ganire. Oh my God. Nakita ko si Heart Evangelista, labas yung dede niya. Tinigasan talaga ako. Nag-init yung pakiramdam ko kasi nakita ko yung uto ko. Diba? Parang yung utong parang hindi nasipsip Kapag ganun mga kababayan ko, iba yun. Halimbawa lang yung mga kababayan Pero kapag nakita nyo na sarili nyo, shit. Sarili nyo lang, halimbawa, shit. Sarap. Halimbawa lang, ini-imagine nyo na, pag nakakasama ko to sa isang kwarto, talagang ihilang pahinga na ito. Talagang, aanuhin ko sa, kakantahan ko ng ganire. At kapag nakita ko to, talagang sa suso ko maglalambitin. Yung mga
ganon, di ba? Sa'yo lang yun. Pero kapag pinubliko mo na, hindi na ho tama. Oo, naiintindihan namin yung libog nyo. Mga manyakol kayong mga DDS kayo. Nauunawaan namin yung pero kung yung pinupubliko ninyo, putik na yan, mali na yun. Di ba? Mali na ho yun. Di ba? O tayo, matatanda na ho tayo. Aba, mga kababayan ko, nung teenager tayo, yun yung kasagsagan ng kalibugan natin eh. Di ba? Makubli lang tayo nung araw. Huwag na tayong magpakano rito. Makubli lang tayo nung araw kapag kasama natin yung girlfriend and boyfriend natin. Di ba? Gumagawa tayo ng milagro? Ganun, tayo noon, maiinit talaga. Ang tindi, di ba? Yung iba nga mga kababayan, sa sinihan, hindi na mapigilan ang libog nila, sa sinihan na lang, di ba? Sino nakaranas? Nang hindi na mapigilan yung libog, sa sinihan na lang talaga. Putik na yan, mga kababayan, yung mga nasa sulok-sulok. Yung maraming upuan naman, pero nakakandong yan. Di ba? Yun na yun. Putik na yan, nakalislis na yung palda niyan. Diba? Ganun yun. Naku, wag po tayong magmalinis. Pero mga kababayan ko, ulitin ko, bilang isang public servant, hindi po dapat yan sinasa publiko. Tapos, sasabihin mo pa yung isang artista. Ano bang madaming alam? Diyos ko, di ba sabi ko nga sa inyo, lagi akong naaabuso. Putik na yun, ang daming nag-iaya sa akin sa sinihan. Mga kababayan ko eh. Nag-iaya sa sinihan. Di ba pwedeng di ba pwedeng paabutin naman sa CR na lang? Di ba, no? Meron pang nag-iaya sa akin sa Luneta. Putik na yan, nakubli lang kami sa halaman, Arya. Uy, masarap alalahanin yun. 99% damage. Oo. Sobrang naabus. Oo. Minsan naiisip ko, awang-awa ako sa sarili ko eh. Di ba, Les Bank? Nakakaawa kaya. Kayo kaya yung lumagay sa, sa katayuan ko. Sa sini ka siguro, no, boss? Oy, Bambina, hindi lang sa sinihan. Kapag nagkita tayo, magkwekwentuhan tayo. Kwento ko sa inyo, bakit mahihiya pa ako sa inyo? Mga kababayan, hindi na ako mahihiya sa inyo pagka tayo nagkita-kita, ha? Di ba, Leonora Brown? Live tayo! Kahit gabi-gabi na. Di ba? Sabi nga sa kanta, isa lang ang pinagsisihan ko. Ang isilang sa mundo na maging poging katulad ko. Tao ka ba? Nako, ang kwento ng buhay talaga. Grabe. Ito na. Lalaki yan eh. Huwag na tayo magplastikan ng mga lalaki. Nagnanasa yan talaga. Oo naman yun. Ang lalaki nagnanasa, pero hindi yan binobroadcast. We are wired for that. Let's not be hypocrites. So, ako dati pinagnasahan ko rin si Sara Elago eh. Naamoy ko nung hearing namin sa DOJ. Grabe! Tapos Boss Mike nagkalat yung sago siya. Sabi ko sa inyo, kung gagawa kayo ng milagro, laging may bit-bit kayo na wet wipes. Kasi messy. Ang messy-messy. Tapos, diretso CR maghugas.
Ah. Di ba mga kababayan ko, no? Tindi talaga ng mga DDS, biruin nyo. Binobroadcast nila yung pagnanasa nila sa isang babae. Hindi na ho ito tama, mga kababayan eh. Yung bang ibobroadcast, yung pong pagnanasa. Pwede kang magkwento ng karanasan mo eh. Pwede ho. Naranasan ko, sabihin nyo na nakipagbengbangan kayo sa rooftop. Naranasan nyo kanyo na nakipagbengbangan kayo sa parking lot. Di ba, mga kababayan ko? Naranasan nyo kanyo yung nakipagbengbangan kayo sa sala. Sala ng boyfriend-girlfriend ninyo. Na hindi nyo alintana, baka biglang bumaba yung mga magulang nila. Di ba? Sarap kaya alalahanin ng mga ganong bagay. Di ba? Na nakipagbengbangan kayo kanyo nung nasa isang kwarto kayo habang katabi nyo yung kaibigan natulog na kunyari. Abay nagbebengbangan kayong dalawa sa tabi niya. Di ba? Oh! Tapos nung magising sabihin, uy, pasali naman. Grabe na mga kababayan. Totoo naman eh. Pwede yun. Pero yung sasabihin mo sa isang babae na hindi ka naman kaano-ano, sasabihin mo sa isang babae na pinagnanasahan mo siya na talagang, talagang yung feel mo pa na habang kinikwento, mali, mga kababayan. MagSafe. Hindi ho naging maganda. Ako kasi, sabi ko sa inyo, open book ako parang dyaryo ng Manila Bulletin ng buhay ko. Wala namang mangyayari kung kwento totoo naman Di ba? Matanda naman na tayo. Ano pang gusto nyo? Di ba maganda na lang na alalahanin natin lahat yung mga karanasan natin? Di pa nga nung araw gumagawa tayo ang karanasang hindi ko malilimutan. Sabi ko kasi sa inyo, magpadala kayo ng ganun sa akin. Ang karanasan na hindi ko malilimutan. Halimbawa, Dear Kuya Mike, nag-umpisa ang lahat ng aking kwento nung ako ay mapunta sa bahay ng aking kaibigan. Yung mga ganun ba, bigla kong nakita yung kanyang kuya. Matipuno siya, Kuya Mike. Malaki ang dibdib, mukhang nag-gym, malaki ang mga binti, at malaki rin ang bukol. Yung mga ganun ba? Di ba, basahin ko ngayon dito. Di ba? Yun yung mga karanasang hindi malilimutan. Di ba, Leonora Brown, minsan padala nyo sa akin, babasahin ko. Di ba? Hayaan nyo mga kababayan. Arnold Lopez, Volta. Di ba? Pang Serex. Yan! Paano naman yung mga ganitong mga mga ganitong oras, di ba? Tapos meron tayong kakausapin, problemang pag-ibig. Ano ang gagawin niyo? Magaling ako magpayo diyan. Mga kababayan ko, sabi ko sa inyo, lahat 'yan alam ko na. Kung ano yung gusto nyo na hingi ng payo, sabihin nyo lang. Di ba? Tuloy na tayo. Yan po, si Topacio. Sara Ilago naamoy ko nung hearing namin sa DOJ. Kita nyo, pati si Sara Ilago pala. Pinagnasahan daw niya. We are wired for that. Let's not be hypocrites. Ako dati pinagnasahan ko rin si Sara Ilago naamoy ko nung hearing namin sa DOJ.
Kita nyo, tuwan-tuwa pa siya habang sinasabi niya na pinagnasahan daw niya si Sara Ilago. Sabi ni Marijo, problemang di na natigas, Boss Mike, meron akong paraan dyan. Mga kababayan ko, sa mga problemado, sa mga partner nila na hindi nahihirapan na po na magbayang magiliw, tawagan nyo ako o i-text nyo ako. Huwag kayong mag-alala. Uuwi kayong masaya. Ano lang yan. Ito pa, Yan, hindi dahil sa kayo'y hindi matalino. Ito sige, tingnan nyo. Nang insulto pa itong abogado na ito, mga kababayan ko. Nang insulto pa. Grabe. May blue pill si Boss Mike. Hindi lang. Tuloy. Kapangyarihan. Kapangyarihan ang ibibigay natin. Sabi ni Marites Busti. Ano? Sabi ni Marites Busti, hairspray lang ang katapat niya. Hairspray. Putik na ginawa mong buhok yung Jun. Di ba, Sally Patience, Ito na. Very minor yung sinabi ni Suntay. Ang sinasabi lamang niya, Anong minor? Ito naman si Topacio. Ito na, nakahanap na ng kakampi si Topacio. ang puntos niya na hindi nyo naintindihan, hindi dahil sa kayo'y hindi matalino, kundi Kita nyo, hindi daw tayo matalino. Bubo! Biruin nyo, mga kababayan, tayo pang mga Pilipinong konserbatibo ang sinabihan na hindi daw tayo matalino. Parang sinasabi mga kababayan ni Topacio na na mga mahihina daw tayo umintindi. Putik na yun, Sige. bulag kayo dahil gustong-gusto nyo nang ma-impeach si Sara Duterte. Ay, totoo naman. Gusto talaga naming ma-impeach yan. Sa totoo lang, mga kababayan ko, ang dami na nga hong mga nagsasabi na dapat ma-impeach yan tulad ho neto, mga kababayan ko. Impeach ba ka mo? Kung impeach lang ang pag-uusapan, marami. Maraming mga, gusto na talagang ma-impeach yan. Baka akala mo, ang dami ng tao na gustong ma-impeach si Sara Duterte. Nasaan na yung Boss Mike? Nawala. Hanapin natin yung interview. Ito ba yun, Boss Mike? Baka ito nga, Saan yung mga residente sa barangay? Ay! Wait yan. Bukas na natin talakayin yan, Boss Mike. Tuloy. Iniisip mo ay hindi ka pwedeng hindi criminal offense. Opo. Kahit anong sama ng iniisip mo. May nakita kang babae, gusto mong gahasain, gusto mong halayin, gusto mong daklutin, harapan na, Bobo rin to, no? Tuloy. Hindi kasalanan yon. Kita nyo. Alam mo, wala namang kaming sinasabi, na kasalanan yung mag-isip ka, ulitin lang natin mga babayan, kasi sinasabi ni Topacio, kahit na isipin mo raw na gusto mong gahasain, gusto mong beng-bangin. Mga kababayan ko, walang problema kung sarilinin mo Pero nga abay sinabi in public, lalong-lalo na sa hearing pa diyan sa Kongreso. Nakuha niyo mga kababayan ko, sinabi sa publiko, sa hearing pa mismo, diyan sa publiko habang hinihiring yung isa ring manyakol. Na hindi mo alam kung anong gusto, lalaki o babae. Di ba? Napaka-immoral Parang ito mga kababayan ko, parang ito. Alam mo, wala namang nagsabi na pwedeng, pwede kang idemanda dyan ganyan. Pero yung binroadcast mo, yun nga. Yo! Ingitano! Tuloy. Ito na. Yan yung kapatid, bumanat pa. Si Jasmine Curtis. Oo. Parang binabastos daw
Totoo naman ni putik na. O sige. O kung sabihin ko sa halimbawa lang ho mga kababayan, hindi kaya magagalit si etong si Topacio o kaya etong isang babae rito? Ha? Kapag ka nakita ko yung mga anak nila, kung may anak sila, sabihin ko na libog ako sa anak mo. Doon sa, halimbawa lang halimbawa lang, putik na yan, broadcast, o kaya dito na lang, alam nyo mga kababayan, nakakasalubong ko yung 2 anak neto. Talaga naman, mga kababayan, lumuluwa yung suso. Ay, ibang klase talaga naramdaman ko, parang gusto kong bang-bangin sabay, Talagang iba yung nasa isip ko eh. Yung nasa isip ko habang binibeng-bang ko, patuwad yung isa. Lamas-lamas ko ang suso. Okay lang ba yung ganon, mga kababayan ko? Sige nga ho. Example lang ho yun okay lang ho ba yun sa kanila? Nasabihin natin yung ganon? Di ba? Siguro kahit sa akin mga kababayan, pukinig. Talaga, nako! Di ba Arnold Lopez? Pwede ba yon? Pwede ko ba sabihin yon? Hindi ba sila magagalit? Kasi minor lang daw naman yun. Di ba? Ganun ba? Kasi hindi ko naman aktual na ginahasa. Hindi ko naman aktual na binengbang. Nagkwento lang ako galing sa aking isipan. Gulpi di gulat ka. Parang gano'n kasi yung gusto nilang gawing sabihin sa atin na okay lang yan. Di ba? Parang gano'n, Siyempre. Magkikwento ka na lang din eh. Hindi pa ba natin gagalingan? Maliwanag naman, di ba? Example lang, example. Ang tanong, hindi ba kayo magagalit na 2? Di ba? Sana, hindi Yung kapatid niya, hindi daw tama. Kayong mga artista, yung mga ganyan, ikaw, Jasmine, bakit ka nagpo-post ng mga bikini pictures mo sa social media, sa mga pahayagan? Alam mo, normal lang yan, Topacio. Baka naman may naagaw sa yung lalaki si Jasmine, Oy, kaya ka galit na galit, Hindi ba para ikaw yung pagnasahan? Bobo! Alam mo, Topacio, hindi sa lahat ng pagkakataon pares tayo ng iniisip. Sa totoo lang ho, mga kababayan ko, normal lang ho yung mga nagpo-post na babae kapag nasa dagat sila, nasa swimming pool, nakabikini. Sabi nga diyan kanina ni Vancouver Gem, alam ka naman na nakapang madre. Habang nasa beach, habang nasa swimming pool, nakasuot ng pangmadre. Mga kababayan ko, normal na lang ho yan eh. Yung, mga kababayan, nung unang panahon, ganyan na talaga. Panahon pa nila Amalia Puentes, meron ng mga ganyan na nakikita tayo. Saan? Sa mga palabas, dahil nasa swimming pool, nasa dagat. Ngayon, nauso ang social media, meron tayong mga account. Bakit? Anong problema mo dun kung mag-post sila ng nakabikini? Siguro kasi hindi bagay sa kanya, naiinggit siya. Inggitano! Malamang anino, naiinggit tong si Topacio. Inggitano! Malamang baka hindi siya makapagsuot. Magmukha siyang turumpo. Inggitano! Yun na nga yun. Grabe, no? Matindi to si Topacio. Jasmine, bakit ka nagpo-post ng mga bikini pictures mo sa social media? Baka yung anak netong katabi mo, nagpo-post din yan. Mga kababayan, normal na lang ho yan. Yung i-post mo, ano ngayon, kung nasa tao na lang ho kasi yan eh. Pero, bakit? Habang bang ganito, Topacio, ibig mo sabihin ganito? Habang ganito, anong pagkakaiba? Ganito. So, ibig mo sabihin, ganyan.
Dahil nakapost to sa social... Shit, ang ganda ng dede. Bibigyan mo ng reaction na ganito sa social media, ganun ba? Problema na lang nalibugan sa kanya kung parusahan niya yung sarili niya. Iba yung kaso ni Suntay na pinagtatanggol mo. Si Suntay binroadcast niya yung pagnanasa. Tayo kapag nakita kahit natin nakahubad yan, atin lang sinasarili natin. Malaki pagkakaiba nung binroadcast mo sa sinarili mo. Nakuha nyo ba mga kababayan ko? Magkaiba yun. Hindi yata naiintindihan ni Topacio. Ay, nako. Parang ganito. Alimbawa lang huli, ano? Mga kababayan? Ganda. Ang ganda ng labi, ang ganda ng kutis, ang laki ng dibdib. Limbawa lang para maintindihan ni Topacio. Binroadcast kong ganito. Masama, yun ang bastos ng dating ko. Tama mga kababayan? Kung ang gagawin ko ganito, ipapakita ko yung litrato na nakabikini. Ito, hindi nga nakabikini, labas lang ang cleavage. At binibigyan ko ng reaksyon na para bang mahalay. Sample lang baka mamaya shit, talaga ang ganda, ang puti, ang kinis, sarap. Di ba? Kapag nagbigay ako ng reaksyon na gano'n, sarap susuhin ng dede. Kapag ka ganun mga kababayan, masama na yun. Hindi na maganda kasi binroadcast ko na sa publiko Pero kung mag-isa lang ako, sa kwarto, mag-isa, walang ibang kasama, hindi ako naka-live, hindi nyo ako nakikita, dalawa lang kami, nakatingin ako sa litrato. Diba? Tapos, habang tinititigan mo yung litrato dahil nalilibugan ka, hahawak-hawak ka sa junjum mo. Diba? Wala yun, mga kababayan, kasi sarili mo yun Diba? Admin Eduardo, thank you naman. Huwag ganon. Yung mga DDS talaga, basta DDS talaga mga kababayan ko, no? Tuloy. Tuloy. Anong klase ka na naman? Umugong na yung... Okay na? Okay na. Sige, tuloy. Okay na ba? Okay na? Okay na? Okay na. May maugong. Wait lang. Kasi tinamaan ko Hayop na yan. Kasi ito si Topacio Okay na. Okay na. Ay, nako. Eto na. Hindi ba para ikaw ay pagnasahan? Para ikaw ay sumikat? Huwag mong sabihin art yun. Huwag mong sabihin ini-endorso mo yung brand ng bikini. Yung resort. BS yan. Bobo? Napaka-bobo nito. Hindi ba pwedeng kailangan ipakita niya lang yung kanyang figure? Problema mo na yun. Di ba? Problema mo na yun. Yung iba kasing mga babae, mga kababae, nai-inspired sila sa kapwa babae kapag nakikita nila, wow, shit. Di ba kayong mga babae humahanga rin naman sa kapwa nyo babae? Ang ganda. Di ba mga kababayan? Ang ganda-ganda. Di ba? Kasi mga kababayan ko ganun di ba? Sana ganun din yung figure ko, no? Di ba? Para ma-inspired yung ibang mga babae, Topacio. Ikaw kasi iba gusto mo Parang sabi nila, gusto mo lang sumubo na sumubo Diba? Ganun din naman kaming mga lalaki Shit, ang ganda ng katawan. Vice versa, mga kababayan kasi yan. Kaya nga, pag nakikita ko si Piolo, parang wow, naalala ko yung kabataan ko. Diba? Madumi kasi isip ni Topacio. Yeah. Tama!
No read. Sabi ni Vancouver, ang logic nito Pasyo, pang no read, no write. Oo. Malamang siguro. Dahil, bitter sa mga babae. Mukhang kakompetensya niya eh. Atalay. Hindi kami mga ungas dito para maniwala sa'yo. Hindi, ungas ka talaga. Hindi ka lang ungas, Topacio, bobo ka. Diba? Hindi porke nakita mo nakabikini pag nanasa na agad eh. Palibasa ka kasi, siguro dahil malayo itsura nating dalawa, no? Kung tunay kang lalaki, oo, yung mga ganyang itsura, mapagnasa talaga. Pero yung mga ganitong itsura namin, sawa kami. Kami yung pinagnanasahan, Topacio eh. Joke lang. Atalay. Yung mga artista dyan, sina Ivana Alawi, bakit sila nagpo-post? Di ba para views? Bakit sila tinitignan? Magandang babae, sexy, di pinagnanasahan ng mga lalaki. Hindi lahat. Ikaw naman eh. Depende sa lalaki yan. Bobo naman nito. Merong talagang mga manyakol katulad mo. Pero may mga kalalaking katulad namin dito ni Arnold Lopez. Na wow, humanga ka, ang ganda, di ba? Pero yung kung may i-imagine ka, sa'yo na lang yun. Sabi rito ni Marijo, yung itsura ni Tupac, Boss Mike, di kalibog-libog. Mindset, pang-ugok yan. Diba? Nasa tumitingin yan, sabi ni Ruby Viñas, yan na nga eh. Tsaka huwag niyong ibo-broadcast. Huwag tayong magpaka-ipokrito, ulitin ko. Normal lang naman na malibugan kami ni Arnold Lopez. Pero yung ibo-broadcast pa natin sa publiko, yun po yung mali. At yun ang ginawa ni Suntay. At saka ikaw. Ikaw, Topacio. Straight talk! Puro tayo, plastikan dito eh. Yan ang Ikaw lang. Hindi kami plastic. Oo, ikaw lang. Ewan ko sa'yo. hirap din sa mga Pilipino, puro plastic eh. Hindi, kayo lang na mga DDS yung ganyan. Di ba? Di ba, Arnold Lopez? Di ba? Kayong mga DDS, yung mga ganyan, manang-mana kayo kay Kibuloy. Manang-mana kayo kay Digong, mga manyakol. Putik na yan, hindi matiis mga kababayan sa itaas ng stage, kulang na lang lamunin yung babae. Diba? Ganun sila eh. Tuloy. Hindi ba dapat, kaya gusto nyo, nagpo-post ng bikini, nagpapaganda kayo, sexy, etc. Mga role nyo sexy. Hindi, di ba, para maging attractive kayo? Para hangaan, Topacio. Ganun yun. Para hangaan ng ibang tao, ma-inspire sila. Ganun yun. Nakaka-inspire naman talaga kung meron ka makikita na ganung katawan katulad ng katawan ni Ivana. Hindi ka ba maghahanga talaga mga kababayan kung ganung katawan ni Ivana? Bakit? Lahat ba ng content niya? Puro nakahubad siya? Tatanga-tanga. Minsan nga mukha siyang pulubi. Di ba? Pinandidirihan nga siya. Ganon yun. Depende sa kung yung content niya kung nasa dagat nga kung nasa habang naghuhugas ng kotse babasain niya at babakat yung dede yun yung content niya nasa yun na lang yun pero hindi sa lahat ng pagkakataon laging ganun nakahubad. Huwag nyo kami bulahin. Bakit kayo nagagaganyan? Bakit kayo nagkakaganyan? Pwede nila ngayon nga paulit-ulit lang Topacio. Gusto nila ma-inspire yung ibang tao sa kanila. Sa mga katawan na meron sila. Pinaghirapan nila, pinagpawisan nila, pinag-effortan nila. Di ba? Yun Our beloved Boss Mike Cervera.